Sinampahan na reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue si Mark Alan Arevalo, ang may-ari ng Wawaw Builders na kabilang sa mga kumpanyang iniuugnay sa Ghost Flood Control Projects sa Bulacan. Mahigit 48 million pesos ang tax deficiency na hinahabol sa kanya ng BIR. May unang balita si Chino Gaston. September nang humarap sa Senado si Mark Alan Arevalo, may-ari ng kumpanyang Wawaw Builders. Kabilang ang kumpanya sa listahan ng mga kontratistang naka-corner umano ng mga flood control project, batay sa inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto. Iniuugnay rin ang kumpanya sa mga ghost flood control project sa Bulacan. I invoke my right of incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Naharap si Arevalo sa reklamong tax evasion at pagkabigong maghain ng tamang impormasyon at income tax at VAT returns. Ayon sa BIR, kaugnay ito sa 77.2 million peso riverbank protection structure sa Malolos, Bulacan. Idineklarang kumpleto na ang proyekto pero wala namang itinayo, batay sa review ng Commission on Audit at Verification ng BIR. 48.39 million pesos ang hinahabol na tax deficiency kay Arevalo. When he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala namang pong proyektong ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating cost, are fictitious and existent. Hindi pa raw kasama sa reklamo ang mga politikong iniuugnay sa mga umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Lahat po ng mga personalities na lumabas na allegedly involved sa anomalies na ito ay iniimbestigahan po ng Bureau of Internal Revenue. Sinisiguro lamang po natin na pag nag-file tayo ng kaso ay may maliwanag tayo na pasayan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Arevalo. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dalawa pa ang posibleng madagdag sa 3 kasalukuyan at dating senador na humaharap sa preliminary investigation ng DOJ sa maanumalya umunong flood control projects. Yung 3 muna, pero parang meron pang-4 na tinitingnan namin at pang-5, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Hindi sila pinangalanan ni Remulla, pero ilang senador at dating senador, pati mga kongresista, ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basihan, saka sila isasailalim sa preliminary investigation kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon at magsumite ng mga ebidensya. Kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senadora Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. So there's no truth to that? Ewan ko na saan nagagaling. Ang Malacanang dumistansya sa impormasyong nakuha rin umano ni Marcos na ilang dati at kasalukuyang senador ang sunod na kakasuhan kaugnay ng flood control scandal. Pinabulaan din ng palasyo ang nakuhang impormasyon ng senadora na bubuwagin sa Pebrero ang Independent Commission for Infrastructure. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng Independent Commission. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.